Ang ibang mga serye ng pelikula ay mas nagiging matagumpay. Mas dama-dami ang product placement. Pero ang Asterisk Final Destination Asterisk series ay kabaliktaran. Nung ginagawa ang ikatlong pelikula, ang mga brand ay nag-uunahang humiling na takpan ang logo nila, para hindi magkaroon ng masamang impresyon. Pagkatapos ng tagumpay ng una at ikalawang pelikula, ang IP na ito ay nakaranas din ng pagbaba ng takbo ng negosyo. Kaya naman, muling pinauwi ng production company ang direktor na nagsimula sa seryeng ito. Direktor at manunulat, Huang Yiyu. Ipinagpatuloy din niya ang kanyang creative approach sa unang pelikula. Ibinalik niya ang kamatayan sa kakaiba at nakakabahalang mga pagkakatugma at tadhana. Nagsimula ito sa isang proyekto na mayroong 2.5 bilyong isang probabilidad na magkaroon ng depekto. Ang roller coaster sa isang amusement park. Mula sa mga pamilyar at ligtas na eksena, ginamit niya ang pagpapalitaw ng mga maliit na posibilidad upang lumikha ng takot. Bukod pa rito, ang pelikulang ito ay nagdagdag ng mga elemento ng pagsisiyasat sa batayan ng suspense at horror. May idinagdag din itong mga elemento ng pagsusuri, at sa kalaunan nitong paglabas sa DVD. Maraming iba't ibang opsyon ang nadagdag. Marami ring dagdag na mga side story ang mga karakter na may iba't ibang kapalaran, para mapalakas ang interaksyon sa manonood. Ibabahagi namin ito sa inyo sa Q&A. Abangan ang huli. Sige. Samahan ninyo akong pumasok sa larong ito, Laban sa Kamatayan. Simula pa lang, ito na ang entablado kung saan magsisimula ang pagtatanghal ng kamatayan. Isang palaruan sa takip silim, at sa gitna ng mga ilaw at mga rides. Isang manika na gumagamit ng tarot cards para manghula. Ipinapakita rin ng slogan sa ibaba ang tema. Naniniwala ka ba sa tadhana? Ang taong may mga pako sa mukha. Ang dalagang tila naiilawan ng apoy, ang dalagang lumulunok ng espada. Sunod-sunod na lumitaw ang mga ilustrasyong ito na nagpapahiwatig ng kapalaran ng mga tauhan. Tradisyonal na paraan na rin ito ni kamatayan. Sa sandaling magsimula na ang laro ng mga bowl ang salamin, mukhang lahat ay nagkataon lamang. Ngunit sa ilalim ng tumpak na pagkakatugma ng mga pyesa, ngunit sa huli hindi maiiwasan ang kamatayan. Pagkatapos ay lumipat ang kamera sa ilang kabataan. Ipinagdiriwang nila ang kanilang pagtatapos sa high school ngayong araw. Si Wendy, ang babaeng bida, ay kinukuhanan ng litrato ang kanyang kasintahan, si Jason, at ang mga kaibigan nilang magkasintahan. Ngunit nang tingnan niya ang mga litrato sa kanyang kamera, napansin niya na ang letrang V sa ilaw na neon ay hindi umiilaw, at ang karatula ng high dive ay naging high death. Parang ang damdamin ng kamatayan ay isang libreng pagbagsak. Sige, kumain muna tayo ng fries at uminom ng Coke. Walang problema. Bago sumakay sa roller coaster, halos patayin ako noon. Hindi, ang hindi ka kayang sirain ay magpapalakas pa sa iyo. Halata namang hindi pa tayo nakakapag-enjoy ng husto. Kumain muna tayo, tapos sasakay tayo sa mas nakakakilig na roller coaster. Habang kumakain, kinuna ng palihim ng boyfriend ng best friend kong si Kevin. Kinuhang muli ng bida ang camera. At kinuhanan din niya ito ng litrato. Nagpicture si Wendy ngayong gabi, para sa gagawing graduation album. Nanalo sina Ashley sisters sa laro. Tinadyakan ni Luis, ang moreno at athletic, ang props na ulo. No-discover pa niya na ang nakababatang kapatid niya na hindi pa nagtatapos, ay nandito rin pala at nakikisali sa kasiyahan. At nag-away pa sila dahil doon. Hindi ka naman graduate. Anong balak mo, Miss Sweetheart? Nakarating na sila sa pasukan ng roller coaster. Pina-picture ni Jason, ang boyfriend ni Wendy, si Wendy para may alaala. Habang nakakarinig siya ng kakaibang tawanan sa likuran niya, lalong lumalakas ang kaba ko. Nakita rin ni Jason na may mali at lumingon para aliwin siya. Ang flight ng mga demonyo ang magiging daan mo papunta sa kamatayan. Ang anunsyo sa imahe ng demonyo, parang hula sa kanilang kapalaran. Susunod na sila. Si Wendy ay nag-aalala pa rin. Ang kaklase niyang si McKinley sa tabi. Ipinaliwanag ko pa sa kanya kung gaano naman talaga kaligtas ang mga rides sa amusement park. Oo nga, ang posibilidad na mamatay dahil sa aksidente sa roller coaster ay mga 1 sa 250 milyon. Salamat sa pagpapaalala, McKinley. Aba,
Ewan niya ba na ang kamatayan ay pumipili ng biktima? Nang pumili na kami ng upuan, natakot si Wendy. Ayaw na ayaw niyang umupo sa unahan. Pero ang tatlo naman, gustong-gusto nilang maupo sa unahan. Kaya nagbarya sina Jason at Kevin para malaman kung sino ang sasama sa likod kasama ang babae. Kung sino ang uupo sa likod para samahan ang babae. Nakakainis. Tulungan mo naman ang kaibigan mo. Alagaan mo siya. Medyo takot siya. Sige, walang problema. Ako na bahala. Sa wakas, aalis na kami. Tapos pala, sumusunod lang pala ang lalaking may sombrero, si Frankie. Para makasama ang magkapatid na babae, sumingit siya. Maghanap na lang kayo ng ibang upuan. Sa likod na lang tayo umupo. Umupo sina Wendy at Kevin sa pinakahuli. Bago umalis ang bus, inilabas ni Wendy ang kanyang kamera. Pero pinigilan siya ng tagapangasiwa. Hindi ka ba marunong bumasa? Bawal ang pagdadala ng mga maliliit na gamit. Bawal din ang pagkuha ng litrato. Pagkarinig ni Frankie na bawal ang pagdadala ng mga kagamitan, tinago niya ng palihim ang kanyang kamera sa kanyang dibdib. Nang handa na ang lahat, opisyal ng Humandar ang Asterisk Death Ride. Walang nakapansin, syempre, ang mga tubo ng hidraliko sa ilalim ng riles, ay may tumutulong dugo na parang tuggers. Habang pababa ng mabilis ang Asterisk roller coaster, sunod-sunod ang mga tili, at lumalala na ang pagtulo sa ibaba. Sabi ni Frankie, huwag ninyong titigilan ang pagkuha ng video. Magmadali kayong mag-sneak shot. Pagkatapos, ang roller coaster ay dumating na sa unang malaking loop. Isinayaw ni Ashley ang kanyang mga kamay, at aksidenteng natamba ang camera. At saktong-sakto, napulupot ito sa riles sa unahan. Mabilis na dumaan ang roller coaster. Nasira ang hydraulic pipe ng tuluyan habang dinudurog ang camera. Lalong umuga ang roller coaster. Sa wakas, nagsimulang magkawatak-watak pagkatapos ng isa pang malaking loop. Ang mga pira-piraso ng katawan ng sasakyan ay lumipad. Una, nabasag ang isang paalang na steel pipe. Pagkatapos ay nabasag din ang riles sa unahan. Ito rin ang nakahandang sunod-sunod na pag-atake ng kamatayan. Ang natitirang bahagi ng katawan ng sasakyan ay nakalawit mismo sa itaas ng malaking loop. Huwag kang sisuko. Huwag kang sisuko. Huwag mong bitawan. Hindi ko na kaya. Sa huli, sina Bida at Kevin na lang ang natira. Muli na namang bumilis ang takbo ng roller coaster pababa. Sa wakas, naganap ang mga plano nilang pag-atake. Sa pagsigaw ni Wendy dahil sa takot, natapos ang kanyang panaginip. Bumalik ang oras bago pa magsimula ang pagsakay. Medyo pamilyar na sa inyong lahat ang mga susunod na mangyayari. Dali-daling tinawag ni Wendy ang taong magpipindot sana ng pindutan para humandar na ang sasakyan. Sinabi niya ang mga nakita niya kanina. Pero para sa iba, mga kabaliwan lang iyon dahil sa takot niya sa pagsakay. Lumapit ang namamahala sa amusement park at pinatigil ang pagsakay. Papuntahin na ni Kevin si Wendy. Tapos tumayo si Louis, yung atleta. Tapos inasar niya ng husto yung mga babae. Hindi nagustuhan ni Kevin kaya sinapak niya. Nadisgrasya at nadamay pa yung magkasintahang punk. Nawalan ng gana yung magkapatid kaya umalis na rin sila. Si Frankie, sumama na rin. Bababa na sana si Jason, yung boyfriend ng bida. Pero dahil sa sigawan ng mga patuloy na naglalaro, hindi sila narinig ng mga tauhan at hindi rin siya binuksanan ng lock. Kaya naman sila na lang ng best friend ng babae ang nagpatuloy sa paglalaro. Bumalik ang babae para sana tawagin din ang boyfriend niya. Pero huli na ang lahat. Ngunit bago pa man sila makalayo, narinig na nila ang malakas na pagkabangga dahil sa pagderail ng roller coaster. Kaya naman lahat ng hula ni Wendy ay nagkatotoo. Jason. Kinabukasan, bumalik si Wendy sa paaralan para ayusin ang mga gamit niya. Mayroong handa ng dambana ng pagdadalamhati sa bulwagan ng paaralan.
Nakita niya ang mga larawan ng kanyang matalik na kaibigan at kasintahan. Hindi maiwasang malungkot ang babaeng bida. Ngunit bago pa man tumulo ang kanyang mga luha, isang malamig na hangin ang pumutok at pinatay ang mga kandila sa dambana. Para bang isang paalala, dapat sana'y naroon din ang iyong larawan. Pagkalabas pa lang niya ng paaralan ay hinanap na siya ni Kevin, at niyaya siyang sumama sa graduation ceremony. Dahil nga mga nakaligtas sila sa kapahamakan, mas magiging maayos ang pakiramdam nila kung magkakasama sila. Pero gusto ni Wendy na putulin ang lahat ng koneksyon niya sa paaralan, at kalimutan ang lahat ng nangyari. Habang pauwi, naawa ang magkapatid kay Wendy, kaya niyaya nila itong magpata ng mamaya. Ito ang numero ng telepono ko. Nakuha ko na ang numero ng telepono mo. Hindi ko na pinansin ang pagiging sentimental ng dalawang iyon. Nilukot ni Wendy ang papel. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, habang si Kevin naman ay sumunod. At sa wakas ay nasabi na rin niya ang tunay na dahilan kung bakit niya pinilit na makasama ni Wendy ang mga kaklase niya. Nag-search ako sa internet kung bakit nangyari ang lahat ng ito. May nakita ako, isang klase ng wikang Pranses sa isang high school sa New York. 6 na taon na ang nakakaraan, nagbakasyon sila sa Paris. Habang nasa eroplano na sila, isa sa mga bata ang nakaranas ng ilusyon na sisubog ang eroplano. Katulad mo noon. Nakapag-research na pala siya sa internet. 6 na taon na ang nakalipas mula nang sumabog ang Flight 180, yung kwento sa unang asterisk Final Destination. Pero para kay Wendy, ang labo naman noon, kaya nagmura na lang siya at umalis na. Pag-uwi, hinanap ni Wendy ang Lucky Charm na iniwan ng lola nila sa kapatid niya, para may pampalubag loob siya. Nakita ito ng kapatid niya, ayaw pa sana nitong kunin. Pero nang marinig ang sinabi ng ate, pumayag na rin siya. Nagkasundo na rin silang dalawa. Ikaw na lang ang meron ako. Kung makakahanap ako ng lugar na lilipatan ko, pwede ka kayang sumama sa akin pansamantala. Alam mo namang gagawin ko yun. Sa'yo. Iingatan mo muna yan. Isasauli ko na lang pag dinalaw kita. Gusto manghiram ng camera ni Wendy ang kapatid niya bago umalis. Tapos habang nagcha-charge si Wendy ng camera, nakita niya, nung araw na iyon sa amusement park, ang mga litratong kuha niya sa boyfriend niya ay napaka-weird. At sa mga oras na iyon, umihip na naman ang malamig na hangin. Pagkatapos ay import ang mga litrato sa Power Mac G5 ng Apple at i-zoom in. May isang roller coaster na mabilis na dumadaan sa likod ng ulo ng boyfriend niya. Samantala, ang magkapatid naman ay nakarating na sa nabok nilang tanang salon. Nag-aaway ang nasa reception area at ang girlfriend niya. Matagal na silang miyembro kaya hindi na lang namin sila pinansin. Tumawag siya sa likod. Wala siyang susi, kaya naman ginamit niya ang isang tube ng skincare para maipit ang pinto. Pumasok ang magkapatid sa loob. Pagkabukas ng unit ay itinaas nila ang temperatura. Pagkatapos ay inilagay nila ang mga inumin sa mesa. At ang kagamitan sa ilalim ng mesa ay nagbabala na huwag lalampas sa 250 volts. Habang hinahanap ang CD sa estante, ang mga nakakabit na tornilyo ay biglang lumuwag. Ang plano ng kamatayan ay tahimik nang nagsimula. Siyempre, hindi ito napansin ng dalawang magkapatid. Nakahiga sila sa loob ng makina. Suot ang kanilang mga protection sa mata at tenga, at sabay na isinara ang takip, at ang kamatayan ay tahimik na kumilos. Isinara ang likod na pinto ng bahay sa labas. May tumugtog na maliit na musika. Sumasayaw ang dalawa kasabay ng ritmo, habang patuloy na tumataas ang temperatura sa loob. Ang condensation sa mga inumin ay tumutulo sa aparato sa ilalim ng mesa. Matandang taktika na ito ng kamatayan. Lalong tumataas ang boltahe, at kasabay nito ay ang patuloy na pagtaas ng lakas ng makina. Sa wakas, pareho na silang nakaramdam ng pagkasama at gusto nang lumabas ng sasakyan. Pero ang kamatayan ay ayaw magbigay ng anumang oportunidad. Isang hampas ng hangin ang tumambas sa patungan ng damit sa sulok.